sarap talaga ng fried chicken. Pero naisip mo ba kung paano ito naging safe bago makarating sa plato mo? Tawagin na lang natin siyang Chiki. Nagsimula si Chiki sa farm. Dito pa lang ay mahalaga na ang food safety. Malinis na tubig, tamang feeds, vaccination at biosecurity. Kasi kapag hindi ito nasunod, dito pa lang ay pwede nang magsimula ang contamination. Kahit na mukhang healthy ang mga manok, ay hindi ibig sabihin na wala na itong bakterya. May mga pathogens tulad nitong Salmonella at Campylobacter na natural na pwedeng makita sa poultry intestinal tract. At pwede itong matransfer sa meat kapag hindi maayos ang meat handling. Pagdating naman sa processing plant, dito nagiging highly critical ang sanitation. Kasama na dito yung slaughtering, dressing, at packaging. Isang contamination event lang pwedeng magdulot ng cross-contamination. Ibig sabihin, ang bakterya mula sa isang part ng manok ay pwedeng kumalat sa ibang bahagi o batch ng products. Kaya kailangan ng strict hygiene protocols, equipment sanitation, at temperature control. After processing naman, dinadala yung poultry products sa distribution channels. Dito, importante ang cold chain system. Ibig sabihin, kailangan tuloy-tuloy ang tamang temperature para hindi dumami ang bakterya. Kasi kapag naputol ang cold chain, mas mabilis yung microbial growth at mas bumababa yung food safety. Sa palengke naman, marami ang nag-a-assume na kapag mukhang fresh, bagong slaughter at mabango, ay safe na agad siya. Pero in reality, food safety is not based on appearance. Kapag ang meat ay exposed sa hangin, walang proper temperature control at hindi maayos yung handling, pwede pa rin na dumami yung bakterya kahit mukha itong fresh. Sa grocery stores naman, mas controlled yung storage dahil may refrigeration at packaging standards sila. Pero may risk pa rin. Kapag nasira yung packaging o nagkaroon ng temperature abuse, pwede pa rin magkaroon ng contamination or spoilage. So dito na nga pumapasok yung bakterya tulad ng Salmonella at Campylobacter na isa sa mga common causes ng foodborne illness. Kapag nakain mo yung contaminated na pagkain, pwede kang makaranas ng symptoms tulad ng diarrhea, lagnat, pagsusuka at stomach pain. May mga cases din na mas malala, lalo na kung mahina yung immune system na pwedeng mag-lead sa dehydration at hospitalization. Yung ibang foodborne illness, hindi agad lumalabas yung symptoms, kaya minsan hindi mo alam kung saan galing yung contamination. At panghuli, ay hindi lang sa farm at processing nagtatapos ang food safety. Nasa consumer din ang responsibility. Kasama dito ang tamang paghuhugas ng kamay, proper cooking temperature at separation ng raw at cooked food. Simpleng mga steps lang ito pero malaki yung epekto nito sa kaligtasan ng pagkain na kinakain natin. Kaya naman, sa susunod na kakain ka ng manok, tanungin mo muna kung safe ito.